Hello, good morning. Time check 4 AM. So nandito ako sa favorite take-off point ko kapag ang destinasyon ay papunta ng norte. Ito PDS, kilala maraming rider ito. Biyahe tayo ngayon pa norte. Target destination ko Baguio. So ngayon ay last week ng February. So Baguio ang napili kong pasyalan ngayon. Makahabol man lang tayo sa taglamig bago mag-summer. Although ang Baguio ay summer capital, dapat pala sa summer pupunta ng Baguio, no? Okay, sige. So nagpagas lang ako. Tapos biyahe tayo, samantalahin natin habang maluwag pa yung karsada. Kailangan makalabas tayo ng Metro Manila. Alas 4 ngayon, actually 4:15 to be exact. So biyahe na tayo, huwag na tayo masyadong pumetics para makalabas ng Metro Manila. At least makarating ng Pampanga bago pumutok ang liwanag. Okay, let's go. Ride safe. Good morning. Time check. Alas 6 na. Marilao, Bulacan pa lang ako. Bayan ride na naman tayo, anak ng teteng. Grabe, antok. Antok ako sa Quezon City, sa Valenzuela. Ngayon, Marilao. Wala talaga, hindi kayang i-diretso. So, magpares na muna ako dito. Sandaan ako magpapares. Dalang kape, so cobra na lang tayo. Tara, breakfast tayo. Hello, time check. Alas 9 na. Pulis tayo. Mga 5, 6, 7, 8. 4 na oras. Pampanga pa lang. Angeles, Pampanga pa lang. Hindi ko na mabilang ilang beses ako nagpahinga. Hanggang ngayon, dinadali pa rin ako ng antok. Talagang mayat-maya. Antok. Bawat bayan talaga, inaantok. So, sa safety tayo. Pahipahinga pag inantok. Alright. Sige, tuloy-tuloy tayo. Pag makapahinga ng mga 10 minuto, 5 minuto. Let's go! Alright, magandang tanghali. So, time check, alas 12. Dito na tayo sa Season Pangasinan. Nagugutom na ako. Kanina pa yung agahan ko, mga bandang alas 6 yata. So, lunch na muna tayo dito sa Uson Pigar-Pigar. Dito sa Season Pangasinan. Okay. Yan. Tayo ay order ng 1/4 na Uson Pigar-Pigar. Sana mahubos ko. Okay, naluto ko na, hintayin natin. Hello, magandang hapon. Yun, nandito tayo sa Cannon Road. So, para stops dito sa Cannon Road, mayroong nasirang daan sa may area ng Camp 6. Kaya hindi pinapapasok ang mga sasakyan na hindi pang off-road.
Sa mga 4 wheels, 4x4 lang ang pinapapasok. Sa mga motorsiklo, mga off-road bike lang ang pinapapasok. Dahil naka off-road bike tayo, pinayagan tayo ng pulis na pumasok. So meron nga nasira tulay, may river crossing sa parte ng Camp 6. So aalamin natin mamaya. Itong mga nakikita nyong sasakyan na nakakasalubong, nakakasabay natin, yan ay mga lokal dito. Pinapayagan lang na pumasok dito na maliit na sasakyan ay mga lokal. Pagka turista ka, kailangan mataas ang sasakyan mo dahil nga may river crossing. Okay, tuloy-tuloy tayo. Tingnan natin yung river crossing dito sa Cannon Road. Let's go! May tinitibag na kalsada dun sa opposite side ng Cannon. Ayun, oh, yun, ano kaya yun? Kaya mapunta yan? Balik na tayo sa highway. Hindi ko natansya, parang mga 1 kilometro lang siguro. Time check, 1:45. Dito na tayo sa Lion's Head, dito sa Cannon Road. So ayun nga, nakadaan tayo ng Cannon Road, pero may konting pa-off-road. Tansya ko mga 1 kilometer yon. And gaya nga ng sinabi ng pulis, ang pinapayagan lang ay malalaking sasakyan or mga off-road bike pag sa motor, pero may man nakakikita tayong mga maliliit, so pinapayagan din siguro. Basta hindi ko lang sure, baka local yung mga yon or parang may paalala lang na tayo ay may river crossing, parang gano'n. So ayun, picture lang dito sa Lion's Head. Si Airpat Red Bull naghihintay na sa akin sa PMA. Kanina pa siya doon, siguro mga alas 12, alas 11 siguro. More or less mga 2 hours na siya naghihintay doon. So bala ko magkape pa dito, pero hindi na, doon na lang ako sa PMA magkakape. Okay, go 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 go. Okay, time check. Dito na kami sa registration area ng Mount Ulap. Nakapag-register na kami dun sa Barangay Hall. So okay na, yung registration fee natin 100 pesos ang isa. Tapos si Daddy, dahil senior citizen, libre na siya. Then may camping fee tayo na dapat 800, binigyan kami ng 50% discount, so 400 na lang binayaran natin. Then guide natin for overnight camping 1,600. Porter natin for overnight camping uli is 1,200. Parking fee na 200. So yun, yung mga expenses natin to register lang. So nagliligpit lang kami ng mga gamit. Then mayroon pa pala tayong babayaran na 400 na service natin papunta dun sa entry point natin. So reverse traverse tayo, dun tayo sa may Camp 2 mag-e-entry at overnight tayo sa Camp 2. Bukas na tayo mag-Gugungal Rock. Alright, sige, prepare lang. Tapos biyahe na tayo papunta dun sa entry point natin. Alright, yan, ito yung sasakyan namin papunta dun sa jump off point. Ayan. Si Ate Shirley, hindi ko lang alam kung baka shy type si Ate Shirley sa video. Ito yung porter namin, si Ate Shirley. Ayan. Tapos yung guide namin, si Kuya Ador, na una na doon sa jump off, doon na lang kami magkikita. Alright, tapos ito si Kuya, driver namin papunta sa jump off. Okay.
time check, 4:30 PM. Nandito na tayo sa Santa Fe. Itong Santa Fe, ito yung normal na exit ng Ulap Traverse. But since reverse traverse tayo, ito ang magiging entry point natin. Which is ang kaibahan, assault kagad. Puro ahon kagad tayo. So, ayan. So, nagbihis lang kami dito. Tapos, yan. Start track tayo. Let's go. Okay, after 45 minutes, halfway na tayo. So, take 5 muna tayo dito. Yung natapos natin ay 1 kilometer. May natitira pa daw na 1.2 kilometer, sabi. So, take 5 muna tayo. Si Red Bull, take 5. Ayan. Okay. So, yung dinaanan natin kanina, assault na may mga hagdanan. So, after nitong pahingahan na to, ang kasunod nito, assault din, pero wala nang hagdanan. So, foot trail na lang. Ayun, ipapunta dun sa taas ng bundok na yan. Yan. Okay. Yan. Ito na yung trail after nung 1 kilometer na semento. So, hanggang summit ganito na to. 1.2 kilometer to. Hanggang doon sa campsite. Hindi pala summit, campsite. Okay. Time check, 6:30 ngayon. After 2 hours narating namin itong, kung tawagin nila ay 7-Eleven. Ito yung tindahan dito na 24 hours bukas, anytime ka kumatok pwede. Tapos yung campsite malapit na dyan, mga 100 meters na lang. So kung maubusan ka ng supply dun sa campsite, pwede kang bumaba lang saglit dito sa 7-Eleven. Kahit anong kailangan supply meron dito. Pati nga daw souvenir meron dito. Okay, tara, kape muna tayo. Tapos punta tayo sa campsite, mag-setup tayo ron. Time check, 7:15. Nandito na kami sa campsite ng Camp 2. Ayan, ginabi na kami. So, setup lang ng tent. Ito si Kuyang Guide, si Kuya Ador. Tinutulungan ako mag-setup ng tent ko. Tapos ako naman yung magpe-prepare ng pagkain. Si Daddy, si Red Bull, ayun, andun. Setup din ng tent. Okay, yan, document lang na kami nakarating na dito. Ito, nai-setup na ni Kuyang Guide. Tinulungan niya ako na mag-setup ng tent ko. Itong kay Red Bull nakasetup na rin. Konting finishing na lang yan. Tapos, itong sa akin, ay itong luto namin, yan, nakapagsalog na ako ng sinaing.
Isa lang yung kalan namin. So yung baka yung sardinas, kainin na ng hilaw. Wala rin naman pala akong dinalang mga pangsangkot siya. Kaya okay lang, kakainin na ng hilaw yan. Basta importante yung bigas. Okay. Ayun, nakaluto na po tayo ng kanin. Yung sardinas natin, hindi na natin niluto. Dahil wala pala akong dalang mga paraphernalia, sibuyas, walang mga ganun-ganun. Pero masarap pa rin yan. Tara, kain tayo. Pero malamig talaga ang panahon dito sa campsite 2 ng Mount Ulap. Alright. So tapos na kaming mag-dinner. Ito, may nabili tayo doon sa 7-Eleven dito sa summit ng dito sa campsite ng Mount Ulap. May nabili tayong Red Horse. Pinakamasarap na Red Horse dito sa Mount Ulap. Siyempre. Masarap mag-inom dito. Malamig. Dapat yata gin ang binili natin